Hello mga kabayan. Good morning po sa ating lahat. Sa mga manonood natin, sa mga subscribers, at sa mga dadaan pa, mapapadaan sa channel ni Tita Ems. Ayan, so tayo ay gagawa na naman ng isang content about sa ating Monstera Deliciosa. Ayan, so bago po ang lahat, doon po sa hindi pa nakakapag-subscribe, please subscribe po para tayo ay patuloy na magkasama-sama, patuloy na nagkikita-kita sa isang channel. Ayan, so ngayon ang gagawin natin ay ang ating Monstera Deliciosa. Kung mapapansin nyo dun, kung napapanood nyo yung mga nauna kong vlog, ang Monstera Deliciosa na ito ay nagsimula sa akin ng tatlong dahon, 3 tangkay. So napadami natin yung kanyang tangkay, at ngayon nga dahil sa hindi mo natin masyadong nasikaso ang ating mga halaman, nung nakita ko, napansin ko, medyo natutuyo na ang mga dahon nila. Isa pa dahil nag-winter nga, so naglaban yung init at lamig sa loob ng bahay. So yan, medyo mahirap magpalaki ng halaman kapag nag-aagaw yung init at lamig. So yan, medyo natayo yung mga dahon niya. Ito, medyo nag-ano siya. So aalisin natin yung mga tuyong dahon at papalitan uli natin ng lupa for matagal-tagal din natin na hindi nalagyan ng napalitan ng lupa ang ating mga halaman. Kaya tulad dun sa ating pinalitan yung ating prayer plant, ganun din ang gagawin natin dito. Lalagyan natin ng Miracle Grow ang halaman natin. So ngayon natin ang mga tuyong dahon para siya ay mag-grow ulit, panibagong dahon, kasi halos iilan na ang natitira na maganda. Kaya ang ating halaman ngayon ay isa-isa natin binibisita dahil na medyo nag-busy tayo, at ngayon na ay bigyan natin ng panahon ang ating mga halaman. Ayan, sa loob ng bahay. Tayo ay nasa loob lang ng bahay, kaya medyo magubat na. Ayan, so gugupitin natin yung mga tuyong dahon para makahinga ulit yung mga natitira pa. Ayan. So ilang dahon din itong na sumuko sa init, sa heater ng loob ng apartment. Eto, puputulin na rin natin kasi pag siya, hindi na rin maganda. Yan. So ito nangingitim na rin, alisin na rin natin. Tsaka ito naman, ito meron na ganda pa naman. At saka ito, so bali may natira siyang 4, pero itong isang ito medyo sunog na rin. Kita ninyo yung pagkakasunog niya, oh. Sunog siya dahil ng heater, kasi nasa bintana siya. Kaso napansin ko, nasusunog din siya sa lamig, kaya ang ginawa ko, inalis ko sa bintana. Pero pagdating dinis sa loob, ganun din, na tutuyo din siya. Pero nakakatuwa dahil merong isang sobrang haba na tingnan niyo. Yan. So maganda ang dahon niya kasi hindi naman siya tumatangkad, lumalapad ng malapad, pero nakakatuwa kasi may mga natubo pa rin healthy. Yan, yung talagang siya. So ngayon ang gagawin natin, alisin natin yung dating lupa kasi siguro wala na rin vitamins, kaya ganun. So taga lang tayo kasi nasa loob lang tayo ng bahay. Hindi natin wala tayong
garden talaga. So, dito lang tayo umiikot sa loob ng bahay. So, ang Monstera Deliciosa natin ito, siguro mga 2 years na sa atin. 2 winter na siya sa atin. Dati kasi every 6 months nagpapalit tayo ng lupa. Medyo na-busy tayo sa ating trabaho, kaya yan. Makakaligtaan natin. Isa pa kaya siya namula dahil nga siguro wala ng vitamins na nakukuha sa lupa. Hindi katulad dun sa ano siya nakatanim yung nakatanim talaga siya sa lupa. Dun sa, hindi sa paso. So, makita nyo ang ugat talaga namang malaki yung ugat niya. So, gugupitin natin yung ibang ugat. Kasi sobrang laki ng ugat na niya. Sobrang dami na niyang ugat. So, pumasok na din yung ugat dun sa ating ito. Ito kasi ginagamit natin para mag-drain ng tubig. Yan. So, inilalagay natin ito sa paso. Dito. Yan. Para mag-drain siya. Yan. Ang laki din ng bulb niyang ano niya, ugat. Ayan. So, itong halamang, ang Monstera Deliciosa, hindi siya dahon lang siya ng dahon. Hindi siya nag-aanak. Tumataas lang siya. At siguro pagka yung mayroon na siyang anak sa sanga, doon na lang natin puputulin. Yun na lang ang pinaka, na para mailipat natin. May ugat na, nabubulok na. Ito. So, tatanggalin natin yung mga ugat na hindi na healthy. Masyadong malaki yung kahoy na ito. Parang hindi na siya magkasya sa paso. So, lalagyan natin siya ng ating Miracle Grow. Ang ganda pagka talagang ang halaman natin, may mga halaman tayo sa loob ng bahay. Ang ating snake plant, dahil sobrang dami na rin, so ililipat na natin sila, for how many years? 3 years na yata o 4 years ating ginagawa. Ayan. So, natanggalan natin ang mga dahon na natutuyo, yung mga naninilaw. So, magiging healthy na uli ang ating kapaligiran, ang ating indoor, ang ating garden dito sa indoor.
ang ginagawa ko pagka ganito, dahil nasa mataas siya, dahil nga mataas siya, nilalagyan ko siya ng tali. Nilalagyan ko siya ng pinaka ano dito, yung para may tali natin, may clip natin siya para hindi siya bumababa. Kasi masyadong wala siyang forma pagka mga nakababa yung dahon niya. Ayan. So, lalagyan natin ng pinakatali. Nalagyan natin siya ng ng clip para hindi siya bumaba. Yan. So, yan. Maganda na uli ang ating Monstera Deliciosa. So, healthy na ulit ang ating Monstera Deliciosa. So, may natira siyang 4 na dahon. Alam niyo yung Monstera Deliciosa, dito sa Canada, pag bumili kayo, manghihinayang kayo kasi ang mahal niyang bilhin. Kaya hanggat maaari, talagang aalagaan natin siya kung gusto natin ng mag-stay ang halaman. Marami na rin akong halaman na namatay, kaya nakakapanghinayang. Kaya hanggat maaari, i-revive natin yung mga halaman natin na namamatay kaysa bibili tayo ng bibili. Kasi katulad nito, ito naman hindi natin binili kasi ito love gift lang sa atin. Parang blessing lang ito sa atin. Kaya patuloy kong inalagaan at thankful ako kasi patuloy siyang nabubuhay. May mabibili tayo yung malalaking dahon, yung bulky talaga. Yun naman ay para sa malalaking bahay na. At saka inilalagay nila yung talaga sa opisina, sa mga yung malalaking office yon. Doon mo makikita yung mga Monstera Deliciosa. Ito naman, nakakatuwa kasi hindi siya talaga lumalaki ng mataas na mataas. Ganyan lang siya, nadadagdagan lang siya ng dahon. Yan, lang siya. Yun, maghihintay na ulit tayo ng pagtubo ng kanyang dahon kasi napalitan na natin ng Miracle Grow, yung na lupa. So, ngayon, hintay na ulit tayo ng pagtubo ng another leaves niya. Ayan. So, ating didiligan ng kaunti para yung ating lupa ay ma-absorb niya yung vitamins ng lupa. At after 6 months, ayun, papalitan na uli natin ng lupa. At talagang dito sa Canada, bumibili talaga tayo ng bagbag na lupa para lang. Kaya pag marami tayong halaman, marami tayong bibiling lupa. Kaya lang, ang lupang ito, hindi natin pwedeng gawing investment kasi pinapalitan nga. Talagang ang halaman lang talaga. Ayan. So, ayan. Ito ang ating Monstera Deliciosa na napakaganda. Ayan. So, ganyan lang ang ating ginagawa sa loob ng bahay. Pag tayo ay may free time, asikasuhin natin ang ating halaman, ang ating mga indoor plants, at isa-isa natin silang bisitahin,
Kasi nandyan lang naman sila. At pag hindi tayo busy, talagang focus tayo sa ating halaman. At nakakapanghinayang kasi marami na rin tayong nawalang halaman dahil nga sa hindi kayanin yung init. At pagka wala namang heater, yung lamig sa bintana. Ngayon naman magsa-summer na uli. So, siguro mag-ano na uli tayo. Maganda na uli yung pakaramdam nila. Kaya lang, aircon naman ang ano natin dito sa loob ng bahay. So, para din tao, walang pasuutan. Pagka winter, talagang lalaban sa lamig. Sa loob ng bahay, sa init. Pag summer naman, sa loob ng bahay, malamig naman kasi ng aircon. Sa labas naman, sobrang init. So, kaya pag nilagay natin sa bintana, masusunog din sila. Pag winter naman, pag nilagay natin sa bintana, masusunog din sila sa lamig. So, kaya talagang tayo ngayon ang hahanap kung saan sila ipipwesto. So, ayan. Buhay pa naman ang ating halaman, ang ating Monstera Deliciosa at patuloy na ating aalagaan. Ayan. So, mga kabayan, maraming salamat sa panonood. Maraming salamat sa pagsubaybay. At salamat po sa mga nag-subscribe, sa mga magsasubscribe pa. At dun po sa mga mapapadahan, please like and share po sa ating channel. Yan. So, maraming salamat po at sa mga susunod na pong video. And God bless everyone. Bye-bye.